Hindi lang isa, kundi 3 araw na religious rally ang ikakasa ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo. Kumpirmado na ang pagsasagawa ng rally ng isang religious sector sa November 16 hanggang 18. Kabilang na rin ang Iglesia ni Cristo sa mga nananawagan na gawing transparent o bukas ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Good morning mga bossing! Kwentuhan time! Meron akong ano! Meron akong kwento! Meron akong ano! Meron akong kwento! Wala! So ayun na nga mga bossing. Ang pag-uusapan natin for today's video ay ang rally ng Iglesia ni Cristo. Second wave, 3 days. Yeah. So, ano pa nga bang aasahan? Samot-saring komento ang madadatnan sa mga mainstream media. Syempre, may maganda, no? May magandang komento which is pabor doon sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Yung iba gusto pa nga sumama at makisali, di ba? Kasi alam nila na magiging mapayapa at maayos at organized. Maayos na, organized pa, di ba? Ganun sila kakapante, no, na walang mapapahamak at walang kaguluhang magaganap. So, yun, no, pag-uusapan natin ang mga negative comments ng mga trolls, bayaran, dami account, at di na rin mawawala dyan siguro yung mga may galit sa reliyon ng Iglesia ni Cristo. Yung tipong kahit wala namang ginagawang masama sa kanya, no, naririnig niya lang yung pangalan ng Iglesia ni Cristo, nang gagalay na siya, na high blood na siya. Mabanggit pa lang yung pangalang o salitang Iglesia ni Cristo, no. Minsan pa nga dahil di nila matanggap yung ganung pangalan, no, ipinapangalan nila sa leader which is ginagawa nilang Iglesia ni Manalo. Di natin alam kung dahil ba bitter sila, may lihim na galit, o may lihim na inggit. Masasabi kong bayaran yung mga nagko-comment, especially dun sa mga trolls and dummy account. Kasi kung tunay kang Pilipino at may malasakit ka sa bansa natin, sa bayan natin, pabor pa nga sa'yo yun eh. Ikaw ba, ayaw mo bang malaman kung anong nangyayari sa investigasyon? Kung ang napapanagot ba is yung talagang may sala? Pangalawa, pagkatapos bang mapanagot ng tunay na may sala, magkakaroon ba ng maayos na sistema para hindi na maulit yung ganong nakawan? Ang masakit pa nito kasi kung hindi yan maayos, no, pwede pang dumoble to rumiple o 10 ulit pa yung mangyayaring korupsyon. Di ba may dugo kang marites? Huwag ka naman paliwanag! Dapat dito mo ginagamit yun. Yung pagiging magaling mo, no, sa pag-imbestiga, pag-aanalisa ng mga chismis. Ito hindi to chismis eh. Hindi to basta chismis lang. Katotohanan to na ninanakawan tayo ng mga korap nating gobyerno, korap nating opisyalis, mga korap na empleyado ng gobyerno, 'di ba? Kaya dapat pumabor ka kasi hindi sa pinipilit kita, no, pero kung aalisin mo kasi yung religion, no, yung pagkakaiba ng religion natin, at tutuunan mo lang ng pansin yung konteksto, yung narrative o yung mismong pinapahayag, 'di ba? Ang simple lang naman kung iintindihin eh. Ang gusto nila is maging transparent, no, o maging malinaw publiko yung ginagawa nilang investigasyon. Hindi yung sila lang, tapos ang ending, kung sino lang yung kalaban nila sa politika, yung mananagot. It's either gagawa lang sila ng alay, 'di ba? Iaalay nila ito si ganito, parang ginawa nila kay Napoles, no, ginawa nilang alay para lang may managot kuno. Or tulad nga na nangyayari ngayon, no, kung sino pa yung tunay na may sala, siya pa yung ginagawang witness. Isipin mo yun, siya yung dapat na hinuhuli pero siya pa yung naging witness. Parang, hello? Kasi nakaka-bad trip yung mukha ka ba, boss? Ikaw dapat yung nakakulong, ikaw yung naging witness. Di ba?
ikaw yung tinuturong mastermind. Ikaw yung tinuturo ng ebidensya na punot dulo ng korupsyon na nagaganap dito sa flood control. Tapos ang mangyayari, ikaw pa yung magiging witness. So, doon pa lang malaking kalokohan eh. Hindi ka pa ba na-alarma sa ganung sistema na ginagawa ng ICI? So, to cut it short, no, mga bossing, kung hindi ka bayaran, hindi ka troll, at wala kang igit sa Iglesia ni Cristo, para sa'yo walang masamang tinapay sa ginagawang rally. Mapa 1 day man yan o 3 days o kahit ilang araw man yan, is naiintindihan mo, no, na para sa bayan yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Okay? Hi ma'am, kay order po ni ma'am. Yes pa. Food lang po daw. Ito yan ma'am. Gcash na nga lang po daw ma'am. Okay na ma'am. Thank you. So, yun. Sasagutin lang natin yung mga komento dahil nakakabahala lang na may naniniwala at sumasang-ayon doon sa mga komento na yun. Kaya ang ending, no, mga boss, is naliliis sa tunay na layunin ang kapwa natin mga Pilipino. Walang ibang layunin kundi transparency, no, para sa maayos na demokrasya ng ating bansa. Okay, simulan natin sagutin kay troll number 1 na nagkaroon pa ng likes na 117. Ang sabi niya, rally para ipagtanggol ang mga magnanakaw. Bakit? Nakikinabang ba? Pero walang question mark yun, tuldok-tuldok. Nung panahon ng berdugo at drug lord, hindi kayo nagrally. Ang tanong, bakit? Nakikinabang ba? Tuldok-tuldok ulit. Tiba-tiba ang sasali sa rally. Magkano per head? Magkano per head niyan? Ang daming pondo dyan, lalo na ang mga sangkot sa flood control. Nagalit kay PBBM. Barya lang yan. Ipopondo nila dyan sa nananakaw nila. Okay? Hello po. Deliver po, ma'am. Ano po kayo? Dito na po ako, Abad Santos, ma'am. Ay, ito ba yan yung may payong yung ano, yung red ang helmet? Ano ba? Hindi po. Yung itim po helmet ko po. Okay, dito sa kabilang pinto. Okay po. Sa harap mo. Thank you din, ma'am. So, itong komento ni troll number 1 ay medyo out of context, tapos contradict pa. Okay? So, ayun, no, dun tayo sa unang komento niya, which is paratang. Bungad niya agad ay paratang. Baka daw nakikinabang, pati magkano daw per head, no? Kung gusto mong pagmukain totoo yung paratang mo, magbigay ka ng resibo, bossing. Magbigay ka ng ebidensya na may nangyayaring pakinabang at bayaran. 'Di ba? So kung iko-connecta natin to sa napapanahong issue, which is yung flood control, may resibo at ebidensya na nagtuturo doon mismo sa tunay na may sala, no? So out of context agad at misleading yung una niyang salita, 'di ba? Kasi transparency tapos napunta sa bayaran ko, no. At bilang panghuli, no, sinasabi niya na tiba-tiba daw lahat ng sasali dahil pupondohan daw na naman, no, paratang na naman, pupondohan daw ng mga sangkot sa flood control, lalo na daw yung mga galit kay PBBM. Loyalist na loyalist ang datingan natin, bossing. Ewan, dapat, di ba Pilipino ka? Di ba? Dapat mataas yung comprehension mo, reading comprehension mo. Pilipino ka eh. Ang linaw ng tema ng rally, no? Baka di mo naiintindihan kasi English, no? Ang sabi sa rally, transparency for better democracy. Transparency, nagigets mo ba yun, boss? Kung ikaw, no, sabihin natin, kung pinupondohan niya ng mga may sangkot
sa flood control, bakit nila gusto yung maging transparent yung ginagawang investigasyon? Di ba? Halimbawa ako yung sangkot, kunwari, di ba? Kunwari lang naman. Pupundohan ko tong sekta na to para mag-rally, no? Para maging transparent yung gagawing investigasyon. Di ba? Sinong sangkot ang gagawin nun, no? Labo mo eh. Teka. Nagigets nyo ba yung punto ko, no, mga bossing? Cool kasi ng komento niya eh. Pinupondohan pa daw ng sangkot sa flood control para maging transparent yung paghuli sa kanila. Di ba? Yan yung common sense doon, bossing. Saan? Pilipino ka, boss. Kaya dapat magaling ka sa pagdating sa logic. Number 1 tayo dyan eh. Logic. Number 1 din tayo sa comprehension. Di ba? Siguro naman nakukuha nyo yung punto ko na about sa ipinaparatang nitong troll number 1. Ang kulit eh. Ano yun? Kung halimbawang ako yung mga sangkot sa flood control, kukuha sila ng bato para ipukpok sa ulo nila. Ganun ang mangyayari dun eh. Pupundohan mo yung isang sekta, isang relihiyon para lang maging maayos yung investigasyon, di ba? Kaya nga nagrarally yung iglesia para yung investigasyon doon sa flood control is maging malinaw, maging bukas sa publiko. So, kung aanalasahin mo yung sinasabi mo, yung ipinaparatang mo, baka yung dahilan kung bakit ayaw nilang gawing bukas sa publiko yung investigasyon ng ICI, baka pinopondohan ng tunay na sangkot sa flood control. Gets mo? Kasi gets mo yung logic, no? Pilipino ka, alam mo yan. Kung ako na isang sangkot sa anomalya sa flood control, sa nakawan na yan nagaganap, bakit ko isisiwalat sa publiko yung pagdinig? Di hindi ko na magagawa yung mga plano ko na pag-twist ng katotohanan, di ba? Alam naman natin na as long as tayo lang yung nakakarinig, di ba? For example, as long as walang ibang nakakarinig, halimbawa ako yung may sangkot, mas gugustuhin kong ako at yung mga kasabwat lang ang mag-uusap. At pagkatapos, pagmumukain ko na may nagawa pagdating sa publiko, di ba? Pero kung bukas yan sa publiko, yung nagaganap na investigasyon, di ba? Matalino ang Pilipino eh. Hindi mo maloloko eh. So maling hakbang lang nila, maling hakbang, mapapansin agad. Konting contradiction lang sa mga pinapahayag nila, mapapansin agad yan. Isipin mo, ilang milyong Pilipino, Ibig sabihin, ilang milyong utak ang kailangan nilang lokohin para lang, di ba? Nagigets nyo, ilang milyong utak, ilang milyon ang nakamasid. Ito. So, ito yung logic din dyan, mga bossing, Paano ba nila nagawa yung corruption? Paano? Di ba? Dahil sila lang yung nag-uusap-usap. Sila lang yung nag-uusap about sa kaban ng bayan, sa pondo. Dahil wala nga tayong say doon, sa mga nangyayari. Wala tayong kaalam-alam na may ganito palang alokasyon, may ganito palang proyekto, nagugulat na lang tayo dahil may nakapaskil na mukha ng kung sinong politiko, di ba? Kahit di naman nila pera yon, pati kahit na trabaho naman talaga nila yon. Di ba? Nagigets nyo yung punto ko. Kaya nila nagawang nakawan kasi sila lang. Sila lang yung nag-uusap. Kaya nilang nagawang nakawan yung kaban ng bayan. Ngayon, sa tingin mo magkakaroon ng hustisya ang kaban ng bayan kung sila lang din ulit ang mag-uusap? Di ba? May ka pa ba? Tiwala ka pa ba? Kung sila lang din ang mag-uusap para imbestigahan yung flood control anomaly na yan. So yun ang yun yung gustong mangyari, yun ang pinagrarally ng Iglesia ni Cristo. Hindi yung sinasabi nitong troll number 1
Ang kulit eh, no? Binayaran ng sangkot kuno para lang pabagsakin si BBM. Ayun yung context niya eh. Which is mali. Una, walang binayaran. Okay? Pangalawa, walang balak pabagsakin ang gobyerno o pababain ang si PBBM. Malinaw na malinaw. No, malinaw na malinaw ang layunin at hangarin ng Iglesia ni Cristo. Transparency para sa maayos na demokrasya. So kung isa kang tunay na Pilipino na may malasakit sa bayan at mataas ang pangunawa, reading comprehension, mataas ang logic, no? Kung isa ka sa mga yon na Pilipino, masasabi kong papabor ka, no, sa pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. At pwede ka pa sumama, di ba? Papabor ka at pwede ka maipagkaisa doon. So, yun lang. Sana nasagot ko yung paratang at pagmi-mislead nitong troll number 1. Okay? So, next! So, yun lang, no, mga boss. Para kay troll number 1. Keep riding for the win! Peace!